Yung failure at yung pag-fail magkaiba. Para sa akin, yung pag-fail is just an event. Pangyayari lang yan. Pagiging failure is yung person mismo para sa akin. Yes. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka pa rin failure. Na as long as hindi natin naiintindihan, hindi natin natututunan yung lesson dyan, uulit at uulit yan. So, ibig sabihin, mas importante yung skill set, yung knowledge, yung experience kaysa sa pera? Yes, exactly. Kasi yun ang gumagawa sa pera eh. It's a total package. Kasi yung experience na yan, makukuha mo naman yan through the implementation eh. Yung mga, ang pinaka-importante sa pagdating sa pag-asenso sa success is mindset. Right. Yung skill set kasi kayang kopyahin eh. Kaya mo i-Google. Kaya mo Google. Kaya mo YouTube. Copy-paste. Pero yung mindset ko, mindset natin, sinabi ng successful na tao na, oh, dapat maaga pang gumising. Pwede mong gawin for how many days. Yeah. Pero kung yung mindset mo is hindi mo naintindihan kung bakit kailangan mo maagap gumising, yung habit mo hindi na form, babalik ka pa rin sa old habits eh. O paano ka magkakaroon ng bunga in the first place kung wala kang itinatanim? Tama eh. Diba? So, mindset equals action is equals to result. This is very basic na eh pagdating sa usaping success. Kailangan ma-appreciate mo yung buto. So, ibig sabihin, yung buto represent the mindset. Yes. Yan yung pinakapundasyon. And skill set represent maybe the tree. The tree. And the fruit represents the result or the experience. Yes. Yung mindset and skill set, pag kinalaborate mo, tama, bubunga ng tama. Yes. Pagka ang mindset, ang skill set mali, bubunga ng mali. Pagdating naman sa mga challenges, yung mga nagsasabi ng mga tao ay sinubukan ko yan, hindi naman nag-work out. Hindi nila naiintindihan na every time na mayroong mga challenges na ma-experience. Ito palagi ko sinasabi, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka pa naman natatalo. Pero naniniwala kasi ako doon na kapag mayroong challenges na ibinibigay sa iyo ang Diyos, almost every time na andyan lang din sa tabi-tabi mo yung solusyon. Hindi mo lang napapansin kasi masyado kang kulong sa sarili mong mundo na feeling mo pinahihirapan ka. Yung failure at yung pag-fail magkaiba. Para sa akin, yung pag-fail is just an event. Pangyayari lang yan. Pagiging failure is yung person mismo para sa akin. Yes. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka pa rin failure. Merong ang libro si John C. Maxwell. Ang title ng libro, Sometimes You Win, Sometimes You Learn. As long as you don't quit, you never lose. As long as you don't quit, you never lose. As long as nagtutuloy-tuloy ka lang, hindi ka pa rin natatalo. Ibibigay yan ng Diyos sa tamang panahon, lalo-lalo na pag dumating yung time na ready ka na at deserving ka na para hindi na mawala sa'yo. Pag nasa rock bottom ka, when you hit rock bottom, there's no other way but up. Pag feeling mo sagad ka na, wala ka nang ibababa. Right. So, ang direction mo pataas. Right. So, just make sure pataas ka na talaga. How can they actually make sure na pataas sila? Ano yung mga steps mga dapat gawin? Number one, huwag kang susuko. Huwag susuko. Huwag kang titigil. Okay. And para sa akin, pag naandyan ka sa lowest point na buhay mo na yan, right, marami kang mahuhukay na diamante dyan. Marami kang mahuhukay na ginto. So, itong mga diamante or ginto na to, ito yung sumisimbolo sa mga lessons. Every time na nakaka-experience ako ng mga challenges ko, ano kaya yung itinuturo sa akin? Alright. Ano kaya yung lesson na kailangan kong matutunan? Bakit ko ito nararanasan? Alright. Kasi kung mapapansin natin sa buhay natin, kapag meron tayong problema or challenges na paulit-ulit, paulit-ulit, bakit yun? Especially pagdating sa pera, palagi nagkakautang-utang, palagi kinukulang. Meron kasi tayong lesson na hindi natututunan. Merong itinuturo sa atin na hindi natin natututunan. Maraming ibinibigay sa atin ng mga test, na mga challenges na as long as hindi natin naiintindihan, hindi natin natututunan yung lesson dyan, uulit at uulit yan.